Happy International Working Women's Day! Handa na ang women's groups sa Marso 8 at tampok sa protesta ng mga kababaihan ang panawagang VAT tanggalin, sahod pataasin, korap panagutin. Nais nating ipatanggal ang 12% value-added tax sa mga pangunahing bilihin dahil pangalawa sa pinagkukunan ng koleksyon ng gobyerno ay ang value-added tax na kinukurakot ng mga korap na politiko na hanggang ngayon ay puro small fish lang ang napapanagot at nakukulong. Ang habol natin sa buwan ng kababaihan, dapat yung pinakamalaking isda sa Malacanang ang makulong, lalong-lalo na si Marcos Jr. at si Sara Duterte. Abangan ang International Working Women's Day coverage ng Altermedia sa Marso 8. Sa Camarines Sur, nagtipon-tipon ang maliliit na mangingisda sa San Miguel Bay para pag-usapan ang gagawin nilang hakbang laban sa itatayong offshore wind project. Ayon sa samahan ng maliliit na mangingisda sa San Miguel Bay, maapektuhan ang kabuhayan nila at masisira ang marine ecosystems kung matutuloy ang pagtatayo ng offshore wind turbines. Basahin ang ulat ng Baretang Bicolnon sa kanilang Facebook account. Sa Panay, nagpiket ang mga vendor ng Iloilo Terminal Market noong March 4 dahil lagi umano silang pinapaalis at itunuturing na illegal na vendor mula nang naisa pribado ang palengke. Umaapela sila sa lokal na pamahalaan na pababain ng renta at maglaan ng pwesto para sa maliliit na manininda. Basahin ang ulat ng Panay Today sa kanilang website. At congratulations sa Davao Today na shortlisted para sa 2026 Sigma Awards na ginagawad sa Excellent Data Stories. Para ito sa artikulong National Greenwashing Program. Mabuhay Davao Today! Yan muna ang mga mabilisang update natin sa Network Pasada. Tutok lang sa aming platforms para sa coverage ng International Working Women's Day protest. Takits!